Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidwatihi ila yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli misampay, nandito po ang inyong lingkod, ang inyong kapatid po na si Brother Ali, na kung saan ay ipidudugtungan po natin yung mga nauna nating mga pagpapahayag, na kung saan ay tungkol po ito sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at ito po ang ating binibigyan ng diin dito ay ang mga pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga kaalaman na nagmula sa kanya. So, ang pag-aayuno ay pamamaraan upang makapasok sa paraiso. Dahil ang pag-aayuno ay nakapagbibigay ng proteksyon upang mailayo ka sa apoy ng impyerno na nangangahulugan lamang na mailalapit tayo nito sa paraiso. Sinabi ni Umama radhiyallahu an, o sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, patnubayan mo ako sa mga gawaing mabuti upang ako'y makapasok sa paraiso. Sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno, ito ay walang makakatulad. Ito po ay naiulat ni Andisay. Ang pag-aayuno at ang Quran ay makapamamagitan. Ito po ay ilan sa mga kaalaman, mga kapatid, na kung saan ay makapamamagitan sa atin ang ating pag-aayuno at ang banal na Quran sa araw na tinatawag ng paghuhukom. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno at ang Quran ay may pabor na makapamamagitan sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Sasabihin ng pag-aayuno, Panginoon ko, siya ang taong nag-aayuno ay napigilan kong uminom, kumain, at napigilan ko rin siya sa kanyang pananabik. Kaya hinihiling kong mamagitan sa kanya ang Quran. So, mamagitan sa kanya. Ito po yung tinatawag natin na pag-aayuno ay nagbanggit po nito. At ang Quran ay magsasalita rin sa araw na yan. Siya ay aking pinigilan, sasabihin ng Quran. Ya Allah, siya ay aking pinigilan sa kanyang pagtulog sa gabi at aking hihilingin na makapamagitan para sa kanya. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pareho sila makakapamagitan, ang pag-aayuno at ang tinatawag nating pagbabasa ng Quran sa gabi, lalo na sa buwan ng Ramadan. Ito po ay naiulat po ni Ahmad. Susunod po nating bigyan ng pansin ay yung tinatawag nating ang Ar-Rayyan. Ang Ar-Rayyan ay para sa nag-aayuno. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa paraiso ay merong pintuan na ang pangalan ay Ar-Rayyan. Sa araw ng paghuhukom, ang mga taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ang makakapasok lamang sa pintuan na ito. Maliban sa mga taong hindi nag-aayuno, ang hindi mapapayagang makapasok dito. Pagpasok ng mga nagsipag-ayuno, ang pintuan ay magsasara at wala nang iba pang makakapasok dito. Muttafaqun alayh. So ito po ay mga kaalaman na pinararating sa atin upang lalo nating pagsikapan na tayo ay makagawa ng mga pag-aayuno, lalo na dito sa buwan ng Ramadan. Ang taong nag-aayuno ay babayaran sa kanilang mga gantimpala ng walang bilang. Ibig sabihin ng tinatawag na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi mabibilang ang gantimpala na ibibigay sa kanya. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng inyong Panginoon, bawat gawaing mabuti ay pagkakalooban ng gantimpala mula sa 10 beses hanggang 700. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno ay para sa akin, kaya ako ang magbibigay sa kanila ng gantimpala para dito. Ito po ay naiulat ni Tirmidhi. So, ibig sabihin po, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako sa atin na ang pag-aayuno ay siya po ang magbibigay ng gantimpala dito. Ang pag-aayuno ay isang pagsambang walang nakakaalam maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno ay para sa akin, kaya ako ang magbibigay sa mga gantimpala nito. Kanilang pinagbawalan ang kanilang sariling pagnanasa at pananabik sa pagkain alang-alang sa akin. So ito po ay binanggit ng dakilang tagapaglikha na ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay
talagang mga deboto na kung saan ang pag-aayuno ay kanilang isinagawa at pinagbawalan nila ang kanilang sarili. So sinabi ng dakilang tagapaglikha, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong mga naniniwala, ang pag-aayuno ay itinagubilin sa inyo tulad ng itinagubilin sa mga nauna pa sa inyo, upang sakali kayo ay matakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na may tunay na pagkatakot sa Kanya. Ito po ay sa Suratul Al-Baqarah na may bilang na 183 aya. At dito po ay binanggit din ng dakilang tagapaglikha na ang amoy ng bibig ng isang nag-aayuno ay mas babango pa kaysa amoy ng pabangong musko. Ito po ang ibinigay ng komento ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tungkol sa tinatawag nating amoy ng hininga ng isang nag-aayuno, sapagkat siyempre kung ang isang nag-aayuno ay madalang pong magdikir o magbasa ng Quran, lalo pong lalabas sa kanila yung amoy na talagang sa normal na kalagayan ng isang tao ay hindi niya magugustuhan. Subalit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito po ay katumbas ng isang pabangong musko, sapagkat ginawa po ito ng alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa Kanya. Kaya nga po ang gantimpala nito ay ang magbibigay po ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dito po ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pag-aayuno sa buwan na ito ay talagang dito po ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino man ang mag-ayuno mula sa kanyang paniniwala at may hangarin upang makapagtamo ng gantimpala, ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagkakasala ay bibigyan ng kapatawaran. Ito po ay mutafaqun alayh. So dito po ay may mga bilang po tayo ng tinatawag natin na mga uri ng tao sa buwan ng Ramadan. So ito po ibibigyan natin ng pansin sapagkat malapit na po ang buwan ng Ramadan. So kailangan natin pong maganda. So ito po ang mga uri ng tao sa buwan ng Ramadan. Ang una pong tao, ang Muslim na nasa tamang gulang, matino ang pag-iisip at kasulukuyang nasa kanyang tirahan o tahanan, sila ay obligadong mag-ayuno kung kaya nila at walang makapipigil sa kanila sa pag-aayuno. Ito po ang una. Ano po? Ang pangalawa po ay ang bata pa ang edad na hindi umabot sa tamang gulang ay hindi obligadong mag-ayuno, subalit kinakailangan na sila ay mapagsabihang mag-ayuno bilang pag-iensayo. So ibig sabihin yung mga bata ay ibig sabihin ay hikayatin natin na sila ay mag-practice ng pag-ayuno, at kung humingi ng pagkain, bigyan po natin. Ano po? Para magkaroon sila ng practice kung sakaling dumating na sa panahon na inuobliga na sa kanila ang pag-ayuno. So ibig sabihin, ang isang bata na wala pa sa tamang gulang ay hindi po obligado ang pag-ayuno. So ang pangatlo po ay ang isang taong hindi kayang mag-ayuno dahil sa katandaan o may sakit na walang pag-asang gumaling. Sila ay pinapayagang huwag mag-ayuno, subalit kailangan nilang magpakain ng iftar sa isang mahirap na nag-aayuno sa bawat araw na hindi nila napag-ayunuhan bilang kabayaran. So ito po, sa mga taong tinatawag nating mga may sakit o matatanda na, o may edad na mahirap na sa kanila ang pag-ayuno, sila po ay pinapayuhan na sila ay kung talagang hindi na sila gagaling o talagang may edad na, ay sila ay pinapayuhan na magpakain na lamang po upang hindi sila mahirapan sa kanilang pag-ayuno. So ito po ay kabayaran na ang pagpapakain sa bawat araw ng pag-aayuno. Kung hindi mo ito na pag-ayunuhan, ay papalitan mo ng isang iftar. Ano po? So yan po ang ating rulings o ang ating tinatawag na batas o fiqh sa ating palatuntunan sa araw na ito. Ano po? So ang ikaapat po na tao ay ang may sakit na may pag-asang gumaling. Maaari siyang huwag mag-ayuno kung siya ay nahihirapan dito,
Subalit kung siya ay magaling na, ay kailangan sa kanya na mag-ayuno sa mga ordinaryong mga araw bilang kabayaran sa mga pag-aayunong hindi na yan na isagawa. Ano po? So halimbawa, kung siya may sakit at bawal sa kanya, so pigilan niya ang kanyang sarili. So muli minsan pa ay dito natin puputulin ang ating palatuntunan mga kapatid upang ibig sabihin ay hindi naman maging mabigat para sa inyong panonood. So ibig sabihin ay episode by episode ay pwede po nating panoorin upang lalo nating maunawaan ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So hanggang dito na lamang po muli. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.